Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1691 hanggang Kabanata 1700. Kabanata 1691. Ano ang alam mo, bata? Ngayon, ang mga kilos ng Janzong ay nagpapakita na ang ibang mga puwersa sa sinaunang mga guho ay malapit ng makialam. Kung hindi mo alam kung ano ang ginagawa ng mga taong ito, isang araw ay isasangkot nila ang aking Ice Palace. Masyado nang huli kung gusto mong malaman. Sino man ni Elder Huaying ang tingin ng dalaga. Sa oras na ito, isang alagad mula sa Ice Palace ang pumasok mula sa labas. Elder Huaying, nagpadala ng mensahe ang Palace Master na sina Tianzong at Xiaozong ay napigilan sa Janzong, at sina Chen Baixiang, si Ming, at Exi Tianwang ang gumawa ng hakbang. Ang tatlo sa kanila, tila ayaw nilang gumawa ng anumang bagay, gusto lang nilang pigilan sina Tianzong at Xiaozong na umalis sa Janzong at pumunta sa sinaunang mga guho. Nang marinig ito, lumiwanag ang mga mata ni na Elder Huaying at Yan Yulan. Ngumiti si Elder Huaying at sinabi, kaya pala, ang hakbang na ito ay hindi masama, ngayon ang barbaro ay hindi makatatakas mula sa sinaunang mga guho, at gamit ang lakas ng tatlo kay Chen Baixiang, ay ganap na makakapagparamdam kina Tianzong at Xiaozong na huwag ng manggahas na umalis sa Janzong. Kung sila ay aalis, walang garantiya na sina Chen Baixiang at ang tatlo ay hindi saisalakay sa Janzong. Naisip na ng batang iyon ang hakbang na ito. Humugat ng malalim na hininga si Yan Yulan at sinabi, hindi nakakagulat na ang mga elder ng Janzong ay pumunta sa Eagle Fort. Ngayon, sina Tianzong at Xiaozong ay hindi makalalabas ng Janzong at pupunta sa sinaunang mga guho. Ang barbaro ay makakahanap lamang ng isa pang katulong sa sinaunang mga guho. Ngayon, bagamat ang lakas ng barbarong sekta ay makakapagpigil sa lakas ng mga masters ni Yehan, hindi nito magagarantiya na ang mga alagad ng sekta ng espada ay hindi magdurusa ng mga pagkalugi, at si Duguao ay isang dahilan din kung bakit kailangan niyang matakot. Totoo, tumanggaw si Elder Huaying. Ngunit, Elder, si Yehan ay umalis na rin sa kampo ng Shuangkong Mountain ngayon, at tila papunta siya sa direksyon ng October Tower, sabi ng alagad ng Ice Palace na hindi pa umaalis. Nang marinig ito, ang mga mata ni na Elder Huaying at Yan Yulan ay nanatili. Shiyulo, saan pupunta si Yehan? Sa katunayan, sa sandaling ito, si Yehan ay nasa daan na papunta sa kampo ng Shiyulo, at tatlong tao lamang ang kasama ni Yehan. Si Duguao ay hindi mawawala, at ang iba ay sina Haring Helian at Wu Zhengqing, tungkol kina Elder Qingshan at sa iba pa, hindi sila pinayagan ni Yehan na sumama. May ilang mga bagay na alam na nina Haring Helian at Haring Wu Zheng, ngunit hindi alam nina Elder Qingshan at ng iba pa, at ayaw muna nilang malaman ni Yehan. Gayunpaman, ang hindi alam ni Yehan ay sa kanilang pagpunta sa October Tower, isang taong nakasuot ng itim na balabal ay nakatayo sa likuran nila sa kawalan. Saan nanggaling ang tao? Kailan ito dumating? Pinapanood lamang si Yehan at ang iba pa na umalis, sina Yehan at ang iba pa ay hindi alam ang pag-iral ng kalaban. Kahit ang mga malalakas na tao tulad nina Haring Helian at Haring Wu Zheng ay hindi ito napansin. Di nagtagal, ang katotohanan na si Yehan ay umalis sa kampo ng Shuangkong Mountain upang pumunta sa kampo ng Shiyulo ay unti-unting narinig ng lahat ng partido sa sinaunang mga guho. Eagle Castle, kahit ang October Tower na pupuntahan ni Yehan sa sandaling ito, ay nalaman din ito. Yehan, bakit siya pumunta sa aking October Tower? Nang marinig si Iyo na nagsabi nito, sumimangot ang Supreme Powerhouse sa Shiyo Building dahil hindi niya talaga alam kung ano ang kinalaman nito sa kanya sa Shiyo Building. Ang Supreme Powerhouse ng Shiyulo ay si Lei Shan, at siya ay isang Supreme Being ng tatlong pagsubok. Sabi ni Iyo, Elder, ang Yehan na ito ay hindi nag-iisa, at si Duguao ng Janzong ay sumunod din sa kanya. Ang kanyang mga kilos ay talagang nagpapapaisip sa mga tao kung ano ang kanyang layunin. Nang marinig ito, sumimangot muli si Elder Lei Shan ng Shiyulo, ngunit sa sandaling ito, isang alagad ng Shiyulo ay pumasok na mula sa labas at sinabi, Elder, si Yehan ay humihiling na makita ka sa labas. Nang marinig ito, si Elder Lei Shan ay walang oras na isipin kung paano ang lahat ng ito ay may kinalaman sa kanya. Dumating na talaga si Yehan. Ano ba talaga ang kailangan ng batang ito para pumunta sa aking October Tower?
Sumimangot si Elder Lei Shan at sinabi, pasukin muna siya. Sa puntong ito, ang dapat nating gawin ay ang panoorin ang apoy mula sa kabilang panig at protektahan ang ating sarili ng matalino. Gayunpaman, maging isang espada ni Zhang o Yehan ay hindi natin sila kayang saktan. Nang marinig ito, umatras ang alagad ng Shiyu Building. Ang mga kilay ng unang buwan ay nakakunot din, dahil mula rito, nakaramdam siya ng isang hindi pangkaraniwang aura, ngunit kung ano talaga ito, ang unang buwan ay walang direksyon ng pag-iisip. Ngunit sa sandaling ito, si Yehan ay pumasok na mula sa labas, sinundan nina Haring Helian at Haring Wusheng, sa pagitan nila ay si Dugwao na may malamig na mukha at nagdududang mga mata, at ngayon ay naging siya ang bihag sa mga kamay ni Yehan, saan siya dadalhin ni Yehan. Ano ang gagawin? Wala siyang kakayahang lumaban. Hindi nabanggitin na mayroong dalawang supreme powerhouses, sina Haring Helian at Haring Wusheng, sa gilid. Nang makita sina Yehan at ang iba pa na naglalakad, ang kunot ng noo ni Elder Lei Shan ay hindi lumuwag. Sinabi sa kanya ng kanyang kutob na ang layunin ni Yehan sa pagpunta sa October Tower ay hindi simple, lalo na sa puntong ito. Hehe, Elder Lei Shan? Hinihintay ko kayong pumunta rito nang hindi inaanyayahan, kaya huwag kayong magulat. Nakangiting lumapit si Yehan, at ang ngiti sa kanyang mukha ay tila nagparamdam sa mga tao na naliligo sa araw. Nang marinig ito, nakangiting sinabi ni Elder Lei Shan, Binata Ye ay dumating sa pintuan, paano ko kayo masisisi sa October Tower, lahat, mangyaring umupo. Tumango si Yehan kay Hiyo, at pagkatapos ay umupo kasama sina Haring Helian at iba pa. Nang makita ito, tiningnan ni Elder Lei Shan si Dugwao at sinabi, Binata Ye ay dapat na abala kamakailan. Tila ay pumunta ka sa aking October Tower para sa walang dahilan. Nais kong malaman kung bakit nandito si Binata Ye. Nang marinig ito, nakangiting sinabi ni Yehan, dahil si Elder Lei Shan ay dumiretso sa punto, hindi ko na ito itatago. Ang layunin ng aking pagdating ay ang makipag-alyansa sa Shiyulo. Nang sabihin ito ni Yehan, nagulat si Elder Lei Shan sandali, at pagkatapos ay sumabog siya sa pagtawa. Kahit sina Haring Helian at Haring Wusheng ay kakaiba siyang tiningnan matapos marinig ang mga salita ni Yehan. Yehan, ang munting bastardo na iyon ay talagang pumunta sa October Building kasama ang pagmamataas. Ano ang ginagawa niya roon? Sa kampo ng Jansong, ang ekspresyon ni Manzang ay madilim at malamig, at ang kanyang magaspang na mukha ay mukhang medyo mabangis. Dinala ni Yehan sina Haring Helian, Wusheng King, at Dugao sa October Building. Si Manzang ay natural na nakakuha ng balita. Sa isang paligsahan ng alyansa, parehong panig ay palihim na nagbabantay sa isa't isa. Kabanata 1692. Guro, posible bang makipag-isa si Yehan sa Shiyu Tower? Isang half-step supreme ang nagsabi sa isang malalim na tinig. Nang marinig ito, isang nakakatakot na malamig na liwanag ang sumilay sa mukha ni Manzang, at sinabi niya, natatakot ako na ang munting bastardo na iyon ay gumawa ng maling desisyon. Paano makikipagtulungan ang Shiyulo sa kanya upang harapin ang aking Jansong? Bantayan ang munting bastardo na iyon. Ang bawat kilos ng munting hayop, gusto kong malaman kung bakit siya pumunta sa October Tower, at dinala niya ang pagmamataas. Sa Shiyu Building, ang pagtawa ni Elder Lei Shan ay umalingaw-ngaw sa gusali. Tiningnan ni Hiyo si Yehan at tumawa rin, pakikipagtulungan sa kanila. Nadama nilang ang ganitong mga hanggal na salita ay hindi dapat manggaling kay Yehan, isang matalinong tao, ngunit hindi lamang sinabi ni Yehan ito, ngunit dumating din siya na may layuning ito. Malinaw na imposibleng makipag-alyansa ang Shiyulo kina Yehan at iba pa sa sandaling ito. Kapag ang lahat ng pangunahing puwersa ay pangunahing pumipili na maghintay at mapanood mula sa kabilang panig, paano makikialam ang Shiyulo sa maputik na tubig na ito? Elder Lei Shan, hindi ba ito nakakatawa? Walang pakialam na tiningnan ni Yehan si Elder Lei Shan, at imposibleng makita kung ano ang iniisip niya sa kanyang kalmadong mga mata. Nang marinig ito, tumigil si Elder Lei Shan, tumingin kay Yehan at sinabi, Binata Ye, sa tingin mo ba na ako, Shiyulo, ay pipiliing sumama sa iyo upang harapin ang Jansong sa oras na ito? Kung dumating ka rito para sa bagay na ito, kung gayon maaari ka nang umalis. Panipi. Sabi ni Yehan, kaya, mukhang ang susunod na paglalakbay ay walang kabuluhan. Sabi ni Elder Lei Shan, kung si Ginoo Ye ay dumating para sa ibang mga bagay, tinatanggap kita sa Shiyulo. Sa tingin ko si Ginoo Ye ay makakapag-isip kung ano ito dahil sa kanyang katalinuhan. Bakit tayo makikialam sa mga bagay na walang kinalaman sa aking Shiyulo? Tama si Elder Lei Shan. Ngumiti si Yehan, ngunit inaasahan ko na si Elder Lei Shan ay mag-iisip ng mabuti. Marahil ay magbabago ang iyong isip sa huli.
Nang makita ang walang hangganang itim na mga mata ni Yehan, biglang sumimangot si Elder Lei Shan. Ang mga salita ni Yehan ay nagparamdam sa kanya ng pagkabalisa, ngunit saan nanggaling ang pagkabalisa na ito? Imposible pa ring malaman, sa madaling salita, mula nang pumasok si Yehan sa October Building, tila may kakaibang aura na bomb alot sa October Building. Hindi ko maintindihan ang ibig sabihin ng mga salita ni Ginoo Ye. Walang pakialam na sinabi ni Elder Lei Shan, kung si Ginoo Ye ay walang ibang gagawin, sa tingin ko dapat ka nang umalis. Tumayo si Yehan at nakangiting sinabi, sa tingin ko maiintindihan ni Elder Lei Shan, mangyaring umalis. Matapos sabihin ito, sina Yehan at ang iba pa ay naglakad palabas, na nagdulot kina Elder Delation at Iyo na mahulog sa pag-iisip. Ang layunin ni Yehan sa pagpunta sa October Building ay talagang hindi mahuhulaan para sa kanila. Tila ay para sa pumunta siya rito bilang isang alyansa, ngunit tila hindi naman. Ang kanyang layunin ay nagbigay sa mga tao ng pakiramdam ng katotohanan at kasinungalingan. Ang batang ito, anong uri ng mga panlilinlang ang ginagawa mo? Sumimangot si Elder Lei Shan sa isang karakter na, si Xuan. Ang ganitong uri ng hindi mahuhulaang sitwasyon ay nagparamdam sa kanya ng kaunting pagkabalisa. Sina Yehan at ang iba pa ay umalis sa October Tower na ganoon na lamang, ngunit 4 sila nang dumating, ngunit 3 lamang ang umalis sa October Tower, at si Dugo Ao ay nawala na. Si Elder Lei Shan, na nagdududa, ay hindi ito napansin, dumating. Gayunpaman, nang sina Yehan at ang iba pa ay pumasok sa kampo ng Shiyulo at umalis ngayon, nakita din sila ng ibang mga puwersa. Si Duguao, ang bargaining chief upang pigilan ang barbarong sekta, ay wala na, kaya natural na magdudulot ito ng pagbabantay ng iba. Ang Zhang ang pinakamapagbantay. Bastardo, ano ba talaga ang ginagawa ng batang ito? Sabi ni Manzang na may madilim na ekspresyon, sigurado ka bang si Dugo ay hindi lumabas sa October Tower? Isang half-step master ng Jansong ang tumango at sinabi, Headmaster, sina Yehan at ang 3 iba pa lamang ang naroon nang umalis kami sa Shiyulo. Natatakot ako na si Guao ay nasa Shiyulo pa rin ngayon. Posible bang ang Shiyulo ay talagang gustong makipagtulungan sa munting bastardo na iyon upang harapin ang aking Jansong? Ang pagkapuot sa katawan ni Manzang ay lalong lumalala, at ang kanyang ekspresyon ay lalong nagiging madilim. Ngayon, ang alyansa sa pagitan ng Jansong at Shenying Castle ay patuloy pa rin. Sa proseso, kung ang Shiyulo ay makikipag-alyansa rin kay Yehan, ito ay magiging mas hindi kanais-nais para sa Jansong. Guro, ano ang dapat nating gawin ngayon? Nang marinig ito, pumugat ng malalim na hininga si Manzang at matalim na sinabi, mas mabuting huwag makipag-alyansa sa munting hayop na iyon sa October Tower, kung hindi, huwag ninyong sisihin ako sa pagiging bastos, at dahil si Guao ay hindi pa umaalis sa October Tower, dapat ay naroon pa rin siya, marahil ito ang layunin ng munting bastardo na si Yehan. Gayunpaman, habang ang iba't ibang puwersa sa sinaunang mga guho ay nag-iisip tungkol sa layunin ni Yehan sa pagpunta sa October Tower, sa sandaling ito, sina Yehan at ang iba pa na papunta na sa Hanging Mountain Road ay nahuli na ng isang taong nakasuot ng itim na balabal at nakasuot ng sombrero ng kawayan. Ang sombrero ng kawayan ay napapalibutan ng isang itim na nakatalukbong figure na hamarang sa daan. Tila ang kalaban ay naghihintay na rito noon pa man, at tila dumaan lamang at nakasalubong sina Yehan at ang iba pa nang hindi sinasadya. Nakaalarma na siya sa kanyang puso dahil nararamdaman na niya na sa pamamagitan ng itim na belo, isang pares ng malamig na mga mata ang nakatitig sa kanya, ang ganitong uri ng pagtitig ay tila sinusuri siya. Sumimangot sina Haring Helian at Haring Wusheng. Matapos lumitaw ang taong ito, naramdaman nila na ang nakapalibot na mundo ay nasa kalagayan ng pagiging kontrolado, at ang kontrol na ito ay nagmula sa kalaban. Napakalakas. Humugat ng malalim na hininga si Haring Helian. Bagamat ang kanyang tinig ay napakababa, ang dalawang salitang ito ay sapat na upang ipakita na ang taong nasa harap niya ay nakakatakot. Nang marinig ang mga salita ni Haring Helian, hindi mapigil ang kinuyam ni Yehan ang kanyang mga kamao, tinatitigan ang mahiwagang lalaki sa kanyang harapan. Ang mundo ay napakatahimik at kakaiba, walang nagsalita sa magkabilang panig, ang ganitong uri ng kakaibang pangyayari ay nagparamdam kay Yehan ng lalong pagbigat. Sa oras na ito, ayaw niyang pukawin ang sinuman. Sino ang mahiwagang taong ito na biglang lumitaw? Ang kalaban ay hindi nagsalita, nanatili lamang sa kawalan, ngunit nagbigay ito sa mga tao ng isang uri ng walang hangganang presyon, na nagparamdam kay Yehan na kung mangangahas silang gumalaw ng isang hakbang, sila ay kakila-kilabot na pipigilan ng kalaban. Kabanata 1693. Lubos na naguguluhan si Yehan. Sino ang taong ito? At sa sandaling ito, bakit hinaranggan ang kanilang daan?
Sa alaala ni Yehan, hindi niya kailanman nasaktan ang taong nasa harap niya. Kaibigan, may sasabihin ka ba? Tumingin ang Haring Helian sa kalaban at nagsalita ng malalim ang tinig. Ngunit hindi pinansin ng kalaban ang tanong ni Haring Helian. Ang mga mata sa ilalim ng belo ay tila nakatitig kay Yehan sa lahat ng oras. Nang makita ito, kumislap ang mga mata ni Yehan, na parang dalawang uri ng kulay abo at puting liwanag ang sumisikat. Walang galang na bata. Paano mo ako mangangahas na silipin? Unang pagkikita pa lang natin, mukhang gusto mong turuan kita ng leksyon sa pagiging tao. Bigla na lamang, isang nakakapangilabot at malamig na tinig ang nagmula sa bibig ng kalaban. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita ang kalaban. Ang tinig na iyon ay parang isang madilim at masamang espiritu, parang ginaw na dulot ng yelo. Pagkatapos, bago pa man makatugon si Yehan, ang mahiwagang tao ay lumitaw sa harap ni Yehan na parang multo, lumiit sa 1 pulgada, at agad, sa paningin ni Yehan, isang malakas na sampal ang sinampal patungo sa kanyang mukha. Pak! Isang napakalakas na sampal ang umalangaw-ngaw sa pagitan ng langit at lupa. Ang katawan ni Yehan ay direktang ipinadala na lumilipad ng 1,000 metro dahil sa sampal, at ang pulang dugo ay umaagos mula sa sulok ng kanyang bibig. Sa susunod na sandali, ang mukha ni Yehan ay biglang naging lubos na pangit. Sinampal siya. Ito ang unang pagkakataon na naranasan niya ito, at wala siyang ideya kung sino ang kalaban. Ang sampal na ito ay halos magdulot sa kanya ng pagkalito. Sino ba talaga ang kalaban? Sa itaas ng kawalan, si Yehan ay direktang sinampal ng mahiwagang malakas na taong ito at lumipad ng 1,000 metro ang layo. Ito ang unang pagkakataon na naranasan ni Yehan ang ganitong uri ng kahihiyan, bagaman ang kalaban ay walang intensyon na saktan siya, tila sinasadya niyang tapakan ang kanyang dignidad, inilabas ang kanyang galit sa kanya. Kaibigan, sobra-sobra ka na. Ang lubos na walang pakialam na aura mula kina Haring Helian at Haring Wusheng ay pinakawalan, at pagkatapos ay sina Haring Helian at Haring Wusheng ay sabay-sabay na gumalaw, at ang nakakatakot na liwanag ng espada at mga kamao ay lumipat patungo sa mahiwagang malakas na tao na parang isang sumabog na tsunami. Yaong mga sumugod palayo. Kanina, ang bilis ng mahiwagang malakas na taong ito ay masyadong mabilis, at tila siya ay lumiit sa 1 pulgada nang siya ay 100 metro ang layo. Ang bilis ay nagparamdam kina Haring Helian at Haring Wusheng na hindi makatugon sa oras na iyon, na nagparamdam kay Yehan na sinampal ng bigla ang kalaban. Zits! Ang nakakatakot na mga pag-atake ni Haring Helian at Haring Wusheng ay bumagsak sa mahiwagang malakas na tao, at ang buong nakapalibot na kawalan ay hinayla sa kaguluhan, at ang nakapalibot na kapaligiran ay lubhang nakakatakot din. Karapat-dapat ba kayong dalawa na makipaglaban sa akin? Ang malamig at malalim na tinig ay umalangaw-ngaw muli, at agad, nakita ko ang mahiwagang malakas na tao na humuhuni ng mahina, at pagkatapos, ang nakapalibot na mundo ay ganap na nabilanggo, ang ganitong pagkabilanggo ay parang ang kumikinang na tubig ay biglang nagyelo. Sina Haring Helian at ang Wusheng Dynasty ay bumagsak sa mahiwagang malakas na tao at tumigil sa pag-atake sa isang iglap, kahit na ang kanilang mga katawan ay hindi maigalaw. Ang tagpong ito ay lubhang kakaiba. Naramdaman ito, isang malalim na pagtingin sa takot at kakilabutan ang mabilis na sumilay sa mga mata ni Haring Helian at Haring Wusheng. Anong uri ng malakas na tao ito? Nakakatakot na mapigilan ang dalawang supreme beings ng ikalawang pagsubok sa lugar ng walang isang pagbaril. Sa sandaling ito, ang ekspresyon ni Yehan ay naging lubos na hindi natural, at ang kanyang ekspresyon ay matigas. Sina Haring Helian at Haring Wusheng, na nabilanggo sa kawalan at hindi maigalaw, ay nagparamdam lamang kay Yehan ng isang nakakatakot na ginaw mula ulo hanggang paa. Ang lakas ng kalaban ay masyadong perversion. Ang dalawang supreme beings ng ikalawang pagsubok ay napasukol ng napakadali, nang walang anumang lakas sa kanilang mga kamay. Gamit ang ganitong nakakatakot na lakas, kahit na ang barbarong sekta ay maaaring hindi mapantayan ang kalaban. Yehan, umalis na tayo. Sa sandaling ito, ang tinig ni Haring Helian ay nagmula sa kawalan sa kanyang harapan. Maririnig na may kaunting pagkatakot sa kanyang makapal na tinig. Nang marinig ang mga salitang ito, gusto nang umalis ni Yehan, ngunit napagtanto rin ni Yehan na, ang kanyang katawan ay hindi maigalaw, at ang buong kawalan sa paligid niya ay nasa ilalim ng kontrol ng mahiwagang malakas na tao. Nang walang pahintulot ng kalaban, walang sino man ang makalalabas dito. Sa sandaling ito, ang mahiwagang malakas na tao ay naglalakad patungo sa kanya sa kawalan sa harap ni Yehan, habang sina Haring Helian at Haring Wusheng ay nabilanggo pa rin sa kawalan na iyon. Kahit gaano pa sila kahirap, hindi nila ito magawa basagin ang nakakatakot na puwersang ito ng pagkabilanggo.
Sino ka? Madilim ang ekspresyon ni Yehan. May nakakatakot na puwersa na pumipigil sa kanya sa paligid niya. Ang biglaang pagbabagong ito ay ganap na hindi inaasahan niya. Anong uri ng sama ng loob ang mayroon ng mahiwagang malakas na taong ito sa kanya? Dahil lang sa iyo, hindi ka karapat-dapat malaman kung sino ako. Sabi ng mahiwagang malakas na tao, bagamat ang tinig ay malalim pa rin, malamig at nakakatakot, si Yehan, na kumalma na, ay nakarinig ng isang pambabaeng amoy mula sa tinig, ito ay isang babae. Bagamat wala siyang nakita gamit ang kanyang clairvoyance kanina, at ang ibang tao ay nakasuot ng maluwag na itim na balabal, at ang kanyang hitsura ay ganap na natatakpan, nararamdaman ni Yehan na ang ibang tao ay hindi pangkaraniwan. Gayunpaman, hindi pa rin maintindihan ni Yehan, kailan niya nasaktan ang ganitong nakakatakot na babae. Ikaw ba si Yehan? Lumapit ang mahiwagang malakas na tao kay Yehan, 1 metro ang layo kay Yehan. Ang nakakatakot na panggigipit na dala ng kalaban ay nagparamdam kay Yehan ng lubos na hirap huminga. Narinig ko na napakalakas mo, at kilala ka bilang ang pinakamagaling na henyo sa Yao Guangyo, ngunit hindi mo inaasahan na maging isang pile. Nakakatawa. Sabihin mo sa akin, dapat ko bang pilayin din ang iyong kabilang kamay? Magiging mas maganda ba ito? May isang pakiramdam ng kalupitan sa tinig ng mahiwagang malakas na tao, at ang madilim na aurang iyon ay nagparamdam sa nakapalibot na mundo ng lubos na kakilabutan. Nang marinig ito, ang galit sa puso ni Yehan ay sumabog na parang bulkan, tinitigan niya ang kalaban ng malamig na mga mata, at sinabi, "Pile ako, mas mabuti pa ako sa iyo, isang matandang mangkukulam na hindi nangangahas na makita ang mga tao." Bastardo. Ang mga salita ni Yehan ay nagalit sa mahiwagang malakas na tao, at may nakamamatay na intensyon na kumakalat sa malamig na aura, ngunit sa huli, ang aura ay dahan-daang kumalma, at malamig niyang sinabi. Bata, patayin lang kita ng ganito. Medyo masyadong mura ba ito para sa iyo? Si Yao Guangyo ang unang henyo, marahil sa susunod, dapat kung dahan-daang sirain ka, hayaan kang mahulog mula sa langit hanggang sa impyerno, at hayaan kang matikman ng ganitong uri ng pakiramdam. Gaano kahirap? Ang malamig na tinig ay unti-unting hamina, at hindi napagtanto ni Yehan kung paano nawala ang mahiwagang malakas na tao mula sa kanyang mga mata, ngunit ang tinig ay umalingaw-ngaw pa rin sa mundong ito. Ang kutis ni Yehan ay lubhang pangit. Ngayon, sinampal siya sa mukha ng walang dahilan, at halos mamatay sa mga kamay ng kalaban. Bakit gusto ng babaeng ito na makipag-away sa kanya? Kailan niya nasaktan ang kalaban? Sa pag-alis ng mahiwagang malakas na tao, ang puwersang pumipigil sa mundong ito ay ganap na nawala. Sina Haring Helian at Haring Wuseng ay lumapit kay Yehan sa unang pagkakataon. Ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng isang napakalakas at nakakatakot na tao. Kung gusto ng kalaban na patayin sila, ito ay isang bagay na kapritsyo. Yehan, sino ang kalaban? Tila espesyal siyang dumating para sa iyo. Tanong ni Haring Helian sa isang malalim na tinig. Nang marinig ito, isang nakamamatay na intensyon ang sumilay sa walang pakialam na mukha ni Yehan, umiling siya at sinabi, "Wala akong impresyon sa taong ito, at hindi ko alam kung kailan ko siya nasaktan." Bigla na lang siyang lumitaw, ngunit sa susunod kailangan nating harapin. Natatakot ako na ang sitwasyon ay magiging mas mahirap kaysa dati, marahil ang taong ito ay makikilahok din. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, lumubog ang mga mukha ni Haring Helian at Haring Wuseng. Kung ang ganitong nakakatakot na powerhouse ay gustong harapin sila, kung gayon ay walang tsansang manalo sa labanang ito sa Jansong. Isang barbaro na ang namatay. Hayaan silang mapagod sa pagkaya, at ngayon marahil ang Condor Eagle Castle ay tatayo sa kanilang kabaligtaran, hindi na banggitin ang nakakatakot na malakas na tao kanina. Ganap niyang makontrol ang buong eksena, at kung sino ang nabubuhay at kung sino ang namamatay ay nasa kanyang isipan. Ang ganitong uri ng sitwasyon ay medyo masama. Haring Helian, sa sakop ng Yaoguang, alam mo ba kung anong uri ng babae ang maaaring maging napakalakas? Ang mukha ni Yehan ay puno ng ulap, sinampal siya ng babaeng iyon, maaga o huli ay magbabayad siya ng presyo. Nang marinig ito, sina Haring Helian at Haring Wuseng ay nagseryoso ang kanilang mga tingin. Sa susunod na sandali, ang kanilang mga ekspresyon ay nayanig. Sa Yao Guangyo, siya lang ang maaaring maging isa. Sa sakop ng Yaoguang, ang dalawang masters ng Ice Palace, sina Xing at Yu, ay hindi magkakaroon ng ganitong nakakatakot na lakas, ngunit may isang tao na nagpaparamdam ng takot sa mga tao, at narinig mo na siya. Tumingin si Haring Helian kay Yehan at sinabi sa isang mabigat na tinig. May isang pahiwatig ng kalungkutan sa kanyang mga mata.
Nahulaan na nila ang pinagmulan ng mahiwagang malakas na tao kanina, ngunit, dahil dito, sila upang mapagtanto na ang susunod na bagay ay magiging mas mahirap. Ang mahal na Yin Yang. Ang mga kilay ni Yehan ay puno ng madilim na ulap at ang buong katawan niya ay puno ng pagkapuot. Hindi niya inaasahan na ang mahiwagang malakas na tao na lumitaw kanina ay ang maalamat na figure sa Yao Guangyo. Kung makikilahok siya sa maputik na tubig ng sinaunang mga guho, sina Yehan at ang iba pa ay walang tsansang manalo. Nahaharap sa isang malakas na tao tulad ng mahal na Yin Yang, kahit na si Yehan ay walang kapantay, wala siyang magagawa sa kanya. Ang mahal na Yin Yang ay gustong pumatay ng mga tao, hindi nabanggitin sa sinaunang mga guho, kahit na nahaharap sa buong sakop ng Yaoguang, natatakot ako na may ilang mga tao ang makakapatay sa kanya. Harangan ito ay isang lubhang nakakatakot na babae. Siyempre, bago ito, hindi pa naisip ni Yehan na ang mahal na Yin Yang ay magiging isang babae, at magkakaroon siya ng pakikipag-ugnayan sa kanya ng napakabilis, ngunit ang hindi pa rin maintindihan ni Yehan ay kung bakit siya gagawin ng mahal na Yin Yang sa kanya. Sa halip na ang sinaunang master ng espada, o si Qin Wu daw. Gusto kong bumalik sa Dark City. Humugat ng malalim na hininga si Yehan, tumingin kay Haring Hel-Ian at sinabi, Haring Hel-Ian, bumalik ka muna sa kampo ng Shuangkong Mountain, hayaan mong bantayan nina Elder Qingshan at iba pa ang Jianzong at Shenying Fort, umaasa lang ako na ang paglitaw ng babaeng ito ay hindi sisira sa aking plano. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, parehong tumango sina Haring Hel-Ian at Haring Wusheng. Ngayon na kahit ang isang malakas na tao tulad ng Yin Yang Zone ay lumitaw, si Yehan ay nagmamadaling bumalik sa Dark City, at malamang na hinahanap niya ang sinaunang master ng espada, upang harapin ang isang malakas na tao tulad ng mahal na Yin Yang, ang sinaunang master ng espada lamang ang lumabas sa bundok. Matandang lalaki, marahil ikaw na lamang ang aasa ko ngayon. Sa pagbabalik sa lungsod ng kadiliman, ang nakakunot na mga kilay ni Yehan ay hindi kailanman lumuwag. Ang pagdating ng malakas na Yin Yang ay nagparamdam sa kanya ng isang nakakatakot na presyon na dumarating. Sa sandaling ito, nang bumalik si Yehan sa Dark City, sa kawalan kung saan nakalagay ang Ice Palace, ang mahiwagang malakas na tao ay lumitaw muli. Ang kanyang paglitaw ay tila nababalot sa isang mahiwagang halo. Gayunpaman, ang kanyang paglitaw ay agad ding nakakuha ng atensyon ni Elder Huaying na lumitaw sa entablado, na nagdulot sa mga alagad ng Ice Palace na sumugod sa kawalan isa-isa. Bilang karagdagan sa Supreme Powerhouse na ito, mayroong higit sa 50 katao na Half-Step Supreme, at mayroong daan-daang Master sa maliliit at malalaking posisyon. Bago sumabog ang labanan sa pagitan ni Yehan at iba pa at Jianzong, ang Ice Palace ay nagpadala na ng mga eksperto sa sinaunang mga guho upang maiwasan ang mga aksidente, walang nakakaalam kung hanggang saan ito maapektuhan, at sa pamamagitan lamang ng paghahanda ay maiiwasan natin ito. Ngunit sa sandaling ito, ang paglitaw ng mahiwagang malakas na tao ay agad na nagpaalarma sa mga malalakas na tao sa Ice Palace, at ang madilim na mga figure ay tinitigan ang harapan, at isang nakakatakot na aura ang namulaklak. Maaari ko bang itanong kung sino ang aking kaibigan at bakit ka pumunta sa aking Ice Palace? Ang mga mata ni Elder Huaying ay parang kidlat, at ang nakakatakot na supreme pressure ay kumalat mula sa kanyang katawan, nagparamdam sa kanya ng sobrang pagkabigla. Dumating ako rito para sa isang bagay lamang, at kailangan mong sumang-ayon dito kung hindi ka sumasang-ayon. Ang mga salitang ito ay lubhang makapangyarihan, na nagdulot ng agarang pagtatalas ng mga mata ni Elder Huaying. Gayunpaman, habang ang malalim at malamig na tinig ng kalaban ay umalingaw-ngaw sa pagitan ng langit at lupa, pagkatapos noon, isang alon ng kapangyarihan na nagulat kahit kay Elder Huaying ay nagmula sa katawan ng kalaban. Ang katawan ay unti-unting pinakawalan, tinatakpan ang mundo. Ito ay Kabanata 1694. Bigla, isang malalim na pagkabigla ang sumilay sa magagandang mata ni Yan Yulan dahil masyadong pamilyar siya sa kapangyarihang bumabalot sa mundo sa sandaling ito, ang kapangyarihan ng Yin at Yang. Sa kasalukuyan, sa buong Yaoguang domain, maliban sa kanya at kay Yehan. Bukod pa rito, iisa na lamang ang ibang taong nagtataglay ng ganitong nakakatakot na kapangyarihan ng Yin at Yang. Lubos ding nagulat si Elder Huaying. Ang kalaban ay nagtataglay ng kapangyarihan ng Yin at Yang, kaya ang kanyang pagkakakilanlan ay malinaw na. Lungsod ng kadiliman, gabi na ng mag-isa na lamang bumalik si Yehan dito. Hindi bumalik si Yehan sa Tianlong, ngunit dumiretso sa lugar kung saan naninirahan ang matandang baliw, ang tanging katulong na mahahanap niya ngayon ay ang matandang lalaking ito. Sa itaas ng madilim na kalangitan sa gabi, sa itaas ng isang malayang bakuran, lumitaw ang figure ni Yehan. Bata, gabi na. Anong ginagawa mo rito?
Nang makita si Yehan na lumapag sa gitna ng bakuran, ang matandang baliw na nakahiga sa upuang pahingahan ay sumulyap kay Yehan. Alam na niya kung ano ang ginagawa ni Yehan ngayon, ngunit ang buhay ni Yehan ay hindi pa naman nanganganib, kaya hindi niya ito pakakawalan ng basta-basta. Bagamat tinulak siya ni Chin Woo daw kay Yehan, ang ibig sabihin niya ay gamitin siya bilang kalasag, ngunit sa ngayon, hindi pa panahon para kumilos siya. Lumapag si Yehan sa gitna ng bakuran, humugot ng malalim na hininga at umupo sa tapat ng baliw na si Gu, at sinabi, matandang lalaki, natatakot akong kailangan kitang hingian ng tulong sa oras na ito. Nang marinig ito, sumimangot ang matandang baliw, at sinabi, posible bang may nahirapan ka sa sinaunang mga guho? Batay sa sitwasyon sa huling labanan, ang Jansong ay napigilan ng iyong mga paraan. Sila dapat ay walang banta sa iyo sa ngayon, tama. Nang marinig ito, alam ni Yehan na ang matandang lalaki ay tiyak na lumitaw sa sinaunang mga guho upang manood sa dilim sa huling malaking labanan. Hindi galing sa Jansong. Umiling si Yehan, tumingin kay Madman Go at sumimangot at sinabi, matandang lalaki, hindi ko alam kung anong uri ng kasunduan ang mayroon ka kay mahal na Yin Yang, ngunit tila lumitaw na siya sa sinaunang mga guho, bukod pa rito, nakilala ko na siya. Ano? Nang marinig ang mga salita ni Yehan, ang mga sulok ng bibig ni Go Crazy ay kumarba, ang kanyang mga mata ay naging medyo hindi natural, at pagkatapos ay dahan-dahang naging seryoso, tumayo siya at tumingin sa madilim na kalangitan sa gabi, bumantong hininga sa likuran ni Yehan, at sinabi, dahil nakilala mo na siya, mukhang magpapahirap siya sa iyo. Humugat ng malalim na hininga si Yehan at sinabi, kung hindi niya ako tinarget, hindi kita hahanapin. Tila lumitaw siya sa sinaunang mga guho para lamang sa akin. Para sa isang nakakatakot na powerhouse na tulad niya, ang Yao Guangyo ay hindi makapaghintay sa iyo maliban sa iyo. Walang sino man ang makakapigil dito. Chin Woo daw, ang matandang lalaking ito ay hindi pa nagpapakita ng kanyang mukha. Tila naisip niya mismo na darating ang ganitong araw. Sabi ng baliw na si Gu na may mga komplikadong mata, bata, masasabi ko sa iyo ang totoo, gamit ang aking kasalukuyang lakas, hindi ko siya mapipigilan, noon, siya ang pinakanakakagulat na henyo ng ating panahon, at ang kanyang katayuan noon ay tulad mo ngayon. Nang marinig ito, nanigas ang mukha ni Yehan. Gayunpaman, kung makakagawa ako ng isang Imperial Weapon, makakapagkumpetensya ako sa kanya ng isa o dalawa. Ang kanyang ugali ay hindi tiyak, at hahayaan kanyang umalis sa oras na ito. Natatakot ako na hindi ka na magiging maswerte sa susunod. Sa makatuwid, ang paggawa ng isang Imperial Weapon ang bagay na super weapons ay kailangang isagawa sa lalong madaling panahon. Sabi ni Go Crazy. Matanda, kailan ito magsisimula? Tumingin si Yehan sa likuran ng matandang baliw, ang kanyang mga mata ay kumikislap. Alam na niya na ang matandang baliw ay gustong gumawa ng isang Imperial Weapon. Nabawasan lamang ang ilan. Sa loob ng 3 araw, bumalik ka muna sa sinaunang mga guho, at hahanapin kita sa loob ng 3 araw. Sinulyapan ni Crazy Gu si Yehan at sinabi, huwag kang mag-alala, batay sa alam ko sa kanya, hindi kanya papatayin sa ngayon. Matandang lalaki, anong uri ng sama ng loob ang mayroon kayo sa isa't isa? Bakit kailangan niyang pahirapan ako? Nagtatakang tanong ni Yehan. Nang marinig ito, kumislap ang mga mata ng baliw na si Gu, at sinabi niya, dapat mong tanungin ang matandang lalaking iyon na si Chin Woo daw tungkol sa tanong na ito, mas alam niya kaysa sa akin, ayos na iyon, bumalik ka muna, pupuntahan kita sa loob ng 3 araw. Nang marinig ito, bumantong hininga si Yehan sa kanyang puso. Bukod sa paghingi ng tulong kay Madman Go, gusto rin niyang malaman kung bakit siya kiniputin ng isang lubhang nakakatakot na malakas na tao ng walang dahilan. Dapat niyang malaman ang dahilan, ngunit tila ang matandang baliw ay ayaw magsabi ng kahit ano tungkol sa pagpapasalamat at sama ng loob. Pagkatapos, bumalik si Yehan sa Tianlong, at matapos ipaliwanag ang ilang mga bagay kina Daotong, Xiao Yuangang at iba pa, nagmadali siyang pumunta sa sinaunang mga guho ng Shuangkong Mountain nang walang tigil. Dumating si Yehan sa Shuangkong Mountain kinaumagahan ng 2 araw. Hindi siya kasing bilis ng Supreme. Natural, aabutin ng ilang oras para makarating dito mula sa Dark City. Alam na nina Elder Qingshan at ng iba pa ang tungkol sa nakakatakot na babaeng si mahal na Yin Yang na lumitaw sa sinaunang mga guho, at alam pa nila na ang kalaban ay pumunta sa Ice Palace. Alam ng lahat ng puwersa sa mga guho ang kanyang pagdating. Ang nakakatakot na malakas na taong ito ay umalis sa Tianming City at dumating sa sinaunang mga guho, at sa sandaling ito, ang anumang puwersa sa rehiyon ng Yaoguang ay matatakot sa kanya. Kapag ang malakas na taong ito ay hindi sinasadyang nasaktan, ang mga kahihinatnan ay magiging lubhang nakakatakot.
Kahit na ang ilang mga higanti ng sekta ay nagulat at dumating upang umupo sa sinaunang mga guho ng personal. Mula sa puntong ito, makikita natin kung gaano nakakatakot ang kapangyarihan ng pananakot ng nakakatakot na babaeng iyon na si Mahal na Yin Yang. Binata Ye, balak bang kumilos ang banal na kamay? Alam ni na Elder Qingshan at iba pa kung bakit bumalik si Yehan sa Dark City. Ang tanging tao sa kanilang panig na makakalaban sa kanya ay ang matandang baliw. Ang matandang lalaki ay dapat na darating dito sa loob ng 3 araw. Hinimas ni Yehan ang kanyang noo at sinabi, Elder Qingshan, ang Panginoong Yin Yang ay biglang bumaba sa sinaunang mga guho. Ang nakakatakot na babaeng ito ay marahil ay para sa akin, gusto kong malaman kung saan siya nagpunta ngayon. Ang Ice Palace, bukod pa rito, tinanggap si Yan Yulan, isang alagad ng Ice Palace, bilang isang apprentice. Hindi ko alam kung bakit, sabi ni Elder Qingshan sa isang malalim na tinig. Nang marinig ito, sumimangot si Yehan, ano ang ginawa ni Panginoong Yin Yang sa Ice Palace. At tinanggap din si Yan Yulan bilang kanyang disipulo. Posible bang dumating siya sa sinaunang mga guho para sa layuning ito? Kabanata 1695. Binata Ye, si Mahal na Yin Yang ay lumitaw sa sinaunang mga guho ngayon. Kung ay target niya tayo, ang sitwasyon ay magiging napakasama. Hindi ko alam kung ano ang iniisip mo. Tumingin si Elder Tianhai kay Yehan at nagtanong. Nang marinig ito, bumulong si Yehan, darating ang sundalo upang takpan ang tubig at lupa, kay Yin Yang na isang nakakatakot na powerhouse. Ang anumang mga diskarte ay walang silbi sa kanya, at ang tanging taong maaasahan natin laban sa kanya ay ang ating guro. Ngayon, ano ang nangyayari sa Shiyu Tower at sa Manzang? Sabi ni Elder Qingshan, tama ang hula ni Binata Ye. Ngayon, ang barbarong sekta ay talagang nag-iisip kung tayo ay nagkakaisa sa October Tower, at ang Supreme Yuan Ying ng Eagle Castle at ang dakilang elder ng sekta ng Espada ay pumunta sa October Tower para dito. Tila ang dalawang panig ay may napakasamang pagtatalo, ngunit mausisa ako, saan itinago ni Ginoo Ye si Dugwao. Walang nakakaalam tungkol sa isyong ito maliban kina Haring Helian at Haring Wusheng. Sina Helian Waki at Ren Zhongshan ay pumasok sa mundo ng Taoismo upang magsanay. Hindi makapaniwala si Yehan na hindi nila sinabihan si Haring Helian tungkol sa pag-iral ng mundo ng Taoismo. At sina Wusheng Wang na 2 tao. Siyempre, itinago niya kung saan niya dapat itago. Sabi ni Yehan, hindi pa rin maintindihan ng Jansong kung si Dugwao ay nasa Shiyulo. Sa tingin ko kalahati ng kanilang mga mata ay nasa Shiyulo sa ngayon. Sa tingin ko tayo dapat nating samantalahin ang pagkakataong ito upang magdagdag ng apoy dito, upang ang Shiyulo at Jansong ay ganap na maging magkasalungat. Nang marinig ito, kinunot ni na Elder Qingshan at ng iba pa ang kanilang mga mata at tumingin kay Yehan. Ginoo Ye, sa pagkakaalam ko, ang may-ari ng Spring and Autumn Building ng Shiyo Building ay dumating na sa sinaunang mga guho. Maaaring mahirap na ipaharap sila sa mga tao ng Jansong. Sabi ni Elder Tianhai, biglang dumating si Panginoong Yin Yang sa sinaunang mga guho, ang pinuno ng Eagle Fortress, ang may-ari ng Legion Mountain Villa, ang pinuno ng Medicine Valley Valley, at iba pang makapangyarihang tao ay dumating din sa sinaunang mga guho upang umupo ng personal. Nandito silang lahat. Ang mga kilay ni Yehan ay nagtipon. Ang mga taong ito ay pawang mga higanti ng mga pangunahing puwersa. Sila ay makapangyarihan at namamahala sa isang panig na parang mga Panginoong may lupa. Ngayon ang paglitaw ni Mahal na Yin Yang ay nagpapahirap sa mga taong ito na manatili pa rin sila ay dumating sa sinaunang mga guho isa-isa. Sa ganitong paraan, ang sinaunang mga guho ngayon ay nagtitipon ng mga malalakas na tao at nagiging mas masigla. Humugat ng malalim na hininga si Yehan, at sinabi, tila ang pagdating ni Mahal na Yin Yang ay nagdulot ng ilang pagbabago sa aking plano, ngunit ayos lang, Elder Qingshan, ikaw at si Elder Tianhai ay pumunta sa October Tower, at ang October Tower ay marahil ay wala na. Iniisip na samantalahin tayo kung ang inyong dalawa ay tatanggihan kapag pumunta kayo, kung gayon ang ating ideya na gumawa ng isang ideya sa Shiyulo ay titigil dito. Kung kayo ay inaanyayahan, hindi lamang kayo makakapagligaw muli sa mga barbaro, sinasabi marahil ay posible talaga para sa atin na makipag-alyansa sa Shiyulo. Nang marinig si Yehan, parehong tumanggo sina Elder Qingshan at Elder Tianhai. Sa paligsahang ito, napakahirap para sa kanila na manalo. Sa pamamagitan lamang ng paggamit ng ilang mga paraan upang kalkulahin ang isa't isa ay makakakuha sila ng itaas na kamay. Sa oras na ito, si Ling Chanhei ay pumasok mula sa labas ng pangunahing bulwagan, at sinabi sa isang malalim na tinig, Elder, ang mga tao mula sa Ice Palace ay dumating upang makipaglaban. Hapon.
Biglang narinig ang tatlong salitang ito, nagulat sina Elder Tianhai at ang iba pa. Posible bang ang Ice Palace ay magiging nasa kabaligtaran ng kanilang alyansa? Tianhai, ano ang nangyayari? Tanong ni Elder Tianhai, sumimangot. Sinulyapan ni Ling Tianhai si Yehan at sinabi, Elder, ang hamon na ito ay tila para kay Kuya Ye, sa tingin ko dapat lumabas si Kuya Ye at tingnan. Nang marinig ito, nagulat si Yehan sandali, ang mga tao mula sa Ice Palace ay naghamon sa kanya. Posible bang may kinalaman ito sa nakakatakot na babaeng ito, si mahal na Yin Yang? Nang sina Yehan at ang iba pa ay dumating sa labas ng kampo ng Shuangkong Mountain, nakakita sila ng ilang mga figure na nakatayo sa kawalan. Sila ay pawang mga babaeng magkakapareho ng kulay. Bukod dito, sa grupong ito ng mga babae, mayroong 10 nakakatakot na semi-tao, hakbang na Supremo. Sa harap ng grupong ito ng mga half-step Supreme Powerhouses ay isang dalaga na may 2 metrong haba na kutsilyo sa kanyang mga balikat. Ang dalaga ay maganda ang hitsura, parang isang mapagmataas na maliit na peacock. Nang makita ang paglitaw ni Yehan, ang mga sulok ng bibig ng dalaga ay nakurba na parang isang buwan ng gasoklay tumayo, isang pares ng magagandang mata ang mapang-akit na tumingin kay Yehan. Siya ang dalagang ito. Nagulat si Yehan, at pagkatapos ay nagkatinginan silang dalawa. Mula sa malinaw na mga mata ng kalaban, nakaramdam siya ng isang malakas na pang-aakit at espiritu ng pakikipaglaban na sumisiklab. Tiningnan ni Yehan ang dalaga sa harap niya na mukhang 17 o 18 taong gulang lamang. Posible bang siya ang naghamon sa kanya? Nang maisip ito, tumawa si Yehan. Naaalala pa niya ang eksena nang makilala niya ang dalagang ito sa Yinyang Underground Palace. Noon, pinakahangaan niya ang lahat ng iba pa gamit ang isang kutsilyo sa isang pagkakataon. Medyo matapang siya. Noon, para kay Yehan, ang isang dalaga ay isang bundok na dapat tingalain. Ngunit ngayon, ang mga posisyon sa pagitan nila ay nababaligtad, ang dalaga noon ay dalaga pa rin, ngunit ang binata ngayon ay hindi na ang binata noong una. Hoy! Si Kizzy, anong tinatawanan mo? Ang mga kilay ng dalaga ay puno ng galit. Dumating siya rito para sa hapon, at ang ganitong uri ng bagay ay dapat na mas seryoso. Nang marinig ito, nakangiting sinabi ni Yehan, dalaga, posible bang ikaw ang naghamon sa akin? Ano ang hindi ko magagawa? Mahinang umungol ang dalaga, at ang malaking kutsilyo sa kanyang balikat ay sumayaw. Ang malaking kutsilyo na hindi akma sa kanyang figure ay malamig na kumikislap. Ang kutsilyo ay 2 metro ang haba at may buong haba ng ito ay ang lapad ng palad ng isang may sapat na gulang at mukhang napakabigat, ngunit mukhang napakagaan kapag hawak ng isang dalaga. Tumingin si Yehan sa dalaga at nakangiting sinabi, kung ikaw ito, kung gayon ay exempted ka, dahil hindi ka ang aking kalaban, at abala ang lahat, mas mabuting bumalik ka sa Ice Palace upang magsanay ng ilang taon bago natin ito pag-usapan. Nagkatinginan sina Elder Qingshan at ang iba pa na may pagtataka. Dumating ang Ice Palace upang makipaglaban. Kung ang kalaban ay si Yan Yulan, ayos lang. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ng kalaban ay hindi pangkaraniwan. Kahit na hindi ito kasing ganda ni Yehan, hindi dapat ito malayo sa likuran. Ngunit nang ang dalagang ito ay dumating sa hamon, ang agwat sa pagitan niya at ni Yehan ay napakalaki, at ang resulta ay maaaring malaman ng walang anumang paghahambing. Si Kizzy, posible bang natatakot ka sa akin? Ang galit sa mukha ng dalaga ay mabigat, at ang mapang-akit na tingin sa kanyang mga mata ay lalong lumalakas. Ang malakas na intensyon ng pakikipaglaban na pinakawalan sa mahina ay nagparamdam sa dalaga na kasing tigas ng isang kuting na hindi susuko hanggang sa maabot niya ang kanyang layunin. Kabanata 1696. Dalaga, gusto mo ba talagang gawin ito? Kinunot ni Yehan ang kanyang mga mata at naglakad pasulong sa kawalan. Siyempre. Mahigpit na hinawakan ng dalaga ang malaking kutsilyo sa kanyang kamay, nakatingin kay Yehan na may espiritu ng pakikipaglaban. Sabi ni Yehan, okay, bibigyan kita ng pagkakataon na kumilos. Tandaan, iisa lang ang iyong pagkakataon. Kung matatalo ka, maaari kang bumalik sa pinanggalingan mo. Sana nga. Malakas na sumigaw ang dalaga, at bigla, nakita niya ang malaking kutsilyo na sumasayaw sa kanyang palad, ngunit ang mabigat na kutsilyo ay mukhang napakagaan sa kamay ng dalaga, at inihampas ito patungo sa mukha ni Yehan na parang kidlat. Mabilis at mabangis, hugis kidlat. Bigla, isang kakilabot na lamig ang sumulpot sa ibabaw ng liwanag ng kutsilyo, at ang malaking kutsilyo na inihampas ng dalaga ay tila nagyelo sa kawalan. Tinatakpan si Yehan dito, na nagparamdam sa umaagos na mahabang buhok ni Yehan na hindi mapigilan sa sandaling ito. Mukhang matigas.
Naramdaman ito, isang kakaibang kulay ang sumilay sa mga mata ni Yehan. Bagaman ang lakas ng dalagang ito ay hindi masyadong maganda, ngunit ang mabangis na teknik ng espada na sinamahan ng natatanging martial arts ng Ice Palace ay lampas sa abot ng mga ordinaryong tao. Sa isang iglap ng ang nakakatakot na liwanag ng kutsilyo ng dalaga ay tinakpan si Yehan, ang katawan ni Yehan ay biglang nagliyab, at ang nag-aalab na init ay sumulpot sa nakapalibot na kawalan na parang alon, na nagdulot sa nakakatakot na lamig na kumalat sa kawalan, na tunaw. Snort! Gayunpaman, ang liwanag ng kutsilyo sa kamay ng dalaga ay patuloy na pumuputol sa mga apoy, at patuloy pa rin itong humihiwa patungo kay Yehan. Tila, kahit na bibigyan ka ng pagkakataon, hindi mo pa rin ito magagawa. Ang pagtawa ni Yehan ay naihatid sa pagitan ng langit at lupa, at pagkatapos, sa ilalim ng nagulat na titig ng dalaga, ang kanang palad ni Yehan ay sumulpot na parang kidlat, at pagkatapos ang malaking kutsilyo sa kamay ng dalaga ay mahigpit ng hinawakan na parang sipit, na nagpapahirap sa dalaga na makawala kahit ano paman. Sexy, bitawan mo. Galit na sinaman ng tingin ng dalaga si Yehan. Sabi ni Yehan, una, natalo ka, kaya umalis ka na kaagad, at pangalawa, may pangalan at apelyido ako, maliit na dalaga, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos sa susunod. Matapos magsalita, binitawan ni Yehan ang malaking kutsilyo na mahigpit niyang hinahawakan, at ang puwersa ng inertia ay nagdulot sa dalaga na umatras ng ilang hakbang sa kawalan. Kulay na embryo, bigyan mo ako ng isa pang galaw. Sa susunod na sandali, ang figure ng dalaga ay biglang sumugod muli patungo kay Yehan. Ang mabangis na espada ay direktang humarap kay Yehan, na parang puputulan siya, at bago pa man pumikit ang mata, ang nakakatakot na kutsilyong ito ay dumating sa mukha ni Yehan. Susu, tumigil. Nang makita ang tagpong ito, ang grupo ng mga half-step supreme beings na sumunod ay sa wakas ay hindi na napigil ang magsalita. Gayunpaman, ang nakakatakot na kutsilyo ng dalaga ay walang intensyon na tumigil. Nang makita ito, ang ekspresyon ni Yehan ay naging malamig, at ang daan-daang hakbang ni Taisho ay kumalat. Ang multo na figure ay parang simoy ng hangin. Sa mga pangyayaring hindi inaasahan ng dalaga, biglang lumitaw si Yehan sa harap niya. Sa likuran niya, sa sandaling ito, ang espada ni Yehan ay nakalagay na sa balikat ng dalaga, na nagpapahirap sa dalaga na gumalaw. Si Qianzi, pakawalan mo ako. Lubos na nagalit ang dalaga, hindi talaga siya mapakali na madaling mapailalim kay Yehan. Binata Ye, sana ay maawa ka. Nang makita ito, ang 10 half-step supreme beings mula sa Ice Palace ay naglakad sa kawalan isa-isa, at isa lamang sa kanila ang nagsabi, Ginoo Ye, dumating lang ako rito upang maghatid ng mensahe. Bagamat si Suso ay masama, pakawalan mo siya dahil sa kanyang kabataan at kamangmangan. Ayaw kong magkaroon ng anumang sama ng loob sa inyong Ice Palace dahil sa isang maliit na dalaga. Sinama ni Yehan ang tingin ng 10 half-step supreme beings, at pagkatapos ay tumingin siya sa likuran ng dalaga at ngumisi, dalaga, kaya isa ka lang palang mensahero. Oo, ngunit, upang magkaroon ka ng mas mahabang alaala, kailangan kong mag-iwan ng ilang mga souvenir para sa iyo ngayon, upang mapanatili ko ang pangalang ibinigay mo sa akin. Saikuzi, anong ginagawa mo? Nagulat ang mukha ng dalaga. Dahil tinawag mo akong si Kizi, syempre ay kailangan kong gumawa ng isang bagay na karapat-dapat sa pangalang ito. Inilagay ni Yehan ang longevity sword, ngumisi, at pagkatapos ay inihampas ang malaking sampal na iyon ng diretso. Pa! Kasabay ng sigaw ng sakit ng dalaga, ang palad ni Yehan ay tumama sa puwit ng dalaga. Ang malakas na tunog ay nagdulot ng pagkagulat sa mga tao sa paligid niya. Hindi inaasahan ni na Elder Qingshan at iba pa na darating si Yehan dito. Sa isang banda, ang dalagang iyon ay hindi isang ordinaryong alagad ng Ice Palace, ngunit ang anak na babae ng Moon Palace Master, isa sa 2 pangunahing Hall Masters ng Ice Palace, ang kanyang katayuan ay hindi pangkaraniwan. Ang 10 half-step supreme being sa Ice Palace ay nagulat din. Ang mga lalaki at babae ay hindi maaaring maghalikan sa isa't isa. Malinaw, hindi nila inaasahan na ang unang henyo sa marangal na Yao Guangyo ay pupunta sa malayong pagsampal sa puwit ng isang babae. Bastardo, nangangahas kang sampelan ako. Hindi maintindihan ni Suso ang kanyang galit, napahiya at nagalit siya, iniisip na ang isang dalagang babae na may dilaw na bulaklak ay sinampal ng isang lalaki sa harap ng lahat, paano niya makikita ang mga tao sa hinaharap. Lumingon siya, ang kanyang magagandang mata ay puno ng nagngangalit na galit, kung hindi dahil sa hindi niya kayang talunin si Yehan, talagang gusto niyang tadterin si Yehan kaagad. Dalaga, huwag mo akong tingnan ng ganyan. Ang oras na ito ay para lamang sa iyo upang matindaan ng mas mabuti.
Tandaan, ang pangalan ko ay Yehan. Kung may isa pang pagkakataon, kung gayon ay magkakaroon tayo ng mas panabik na bagay. Tumingin si Yehan sa dalaga na may masamang ngiti, ang masasamang matang iyon ay nagdulot sa dalagang nasa gitna ng sama ng loob na umatras, kinagat ang kanyang labi, tinakpan ang kanyang mga balakang gamit ang isang kamay, at mapait na tumingin kay Yehan, isang bahagi ay patuloy pa ring darating. Isang pagsabog ng sakit na nasusunog. Kabanata 1697. Gayunpaman, hindi na pinagpatuloy ni Yehan ang pagtakot sa kanya. Nang lumingon siya at tumingin sa grupo ng mga half-step supreme beings, ang mukha ni Yehan ay naging malamig na, at sinabi niya, mag-usap tayo, ang Ice Palace ang gustong makipag-away sa akin. Sa hapon, si Mahal na Yin Yang pa rin ba? Nang marinig ito, ang ekspresyon ng half-step supreme sa Ice Palace ay nanginginig, at maging sina Elder Qingshan at ang iba pa ay may napakasamang ekspresyon. Si Yehan ang unang taong nang ahas na tawaging matandang mangkukulam ang nakakatakot na babae, si Mahal na Yin Yang, sa harap ng iba, ang mga salitang ito, kahit na ito ay isang malakas na tao tulad ng Barbarong Zhang, natatakot ako na hindi niya ito sasabihin. Isang half-step supreme mula sa Ice Palace ang mapait na ngumiti, at sinabi, Binata Ye ay nagkamali, ang aking Ice Palace ay natural na hindi magdedeklara ng digmaan sa iyo sa ngayon, ang sulat na ito ng digmaan ay para sa aking alagad ng Ice Palace na si Yan Yulan sabihin mo sa akin, pagkatapos ng 3 araw, umaasa si Yulan na makipaglaban kay Ye Gangzi, nais kong malaman kung makakalaban ba si Ye Gangzi. Nang marinig ito, sumimangot sina Elder Qingshan at ang iba pa. Hinamon ni Yan Yulan si Yehan sa loob ng 3 araw. Natatakot ako na hindi ito ganoon kadali. Bukod dito, gamit ang lakas ni Yan Yulan, magiging kalaban ba siya ni Yehan? Yan Yulan. Malamig na ngumiti si Yeleng, at sinabi, kaya ang sulat na ito ng digmaan ay isinulat ni Yan Yulan, gusto kong malaman kung ito ay ang kahulugan ni Yan Yulan, o ang matandang mangkukulam na si Mahal na Yin Yang. Nang marinig ito, isang half-step supreme mula sa Ice Palace ang humugat ng malalim na hininga at sinabi, Binata Ye, dapat mong malaman na may ilang mga bagay na wala tayong kapangyarihang pigilan. Dinala na natin ang sulat ng hamon. Nais kong malaman kung tatanggapin mo ang hamon. Okay, gusto ko ring makita kung gaano kalakas si Yan Yulan. Ako, si Yehan, ay tatanggap sa hamon na ito. O, si Mahal na Yin Yang ay tinanggap lamang si Yan Yulan bilang isang disipulo, at malapit na siyang dumating upang ideklara ang digmaan sa kanya, paano aaminin ni Yehan na siya ay duwag. Tumango ang half-step supreme powerhouse sa Ice Palace at sinabi, kung gayon, babalik ako sa tamang oras sa loob ng 3 araw at aalis na. Umalis ang half-step supreme powerhouse ng Ice Palace, sinaman ng tingin ni Suso si Yehan, at iniwagayway ang malaking kutsilyo sa kanyang kamay, at umalis na may mukha ng kahihiyan at galit. Wala siyang nagawa ngayon ngunit nakikitang nababagabag si Yehan sa lahat ng oras, kailangan niyang kumilos, ngunit sa huli ay inilagay niya ang kanyang sarili dito. Ang sampal sa puwit, natatakot ako na mananatili ito sa kanyang isipan sa loob ng mahabang panahon. Master Ye, ano ang ibig sabihin ng Ice Palace? Sina Elder Qingshan at ang iba pa ay lumapit sa tabi ni Yehan. Kinunot ni Yehan ang kanyang mga mata at sinabi, hindi ito ang ibig sabihin ng Ice Palace, ngunit ang iniisip ng matandang mangkukulam na iyon, si Mahal na Yin Yang. Gayunpaman, hindi ba masyadong mapagmataas ang matandang mangkukulam na ito na hilingin kay Yan Yulan na lumabas? Sabi ni Elder Qingshan, pareho nang natalo ni Duguao at Li Hentian ni Binata Ye ng sunod-sunod. Totoo, si Yan Yulan ay maaaring hindi ang iyong kalaban, Binata Ye. Gagawin ito ni Mahal na Yin Yang hanggang sa huli. Ano ang dahilan? Posible bang si Yan Yulan, na tinanggap lamang niya bilang kanyang guro, ay may lakas na makipaglaban sa iyo, Ginoo Ye? Malamig na sinabi ni Yehanhan, anuman ang kaso o hindi, dahil ang Ice Palace ay pumunta sa matandang mangkukulam na si Yin Yang Venerable, kailangan nating mag-ingat sa kanila. Batay sa kasalukuyang sitwasyon, bukod sa atin at Janzong, ang Eagle Fort ay kasangkot na. Sa mga ito, ang Shiyulo ay pumasok na sa laro gamit ang kalahating paa. Ang Ice Palace ay pumunta sa nakakatakot na babaeng si Yin Yang, at papasok sila sa laro maaga o huli. Maliban sa Shiyulo, ang natitirang mga tao ay maaaring pumunta sa laro. Ang aming kabaligtaran. Nang marinig ito, sinabi ni Elder Qingshan sa isang malalim na tinig, pupunta ako sa Shiyu Tower kasama si Tianhai ngayon, at alamin kung ano ang sasabihin nila. Kung isasara ka ng Shiyu Building, kung gayon ang lahat ng nagawa natin noon ay walang kabuluhan.
Ang mga mata ni Yehan ay hindi mapigil ang tumutok. Pagkatapos ng lahat, ang kasalukuyang sinaunang mga guho, Shiyu Building, ay ang may-ari ng Shiyu Building. Ang malakas na taong ito ay personal na namamahala, at ang kalaban ay tiyak na nakita ang hindi maayos na diskarte ni Yehan noon. Gayunpaman, tanging ang pagsusugal lamang ang magagawa ni Yehan ngayon. Hindi pa rin maintindihan ni Manzang ang relasyon sa pagitan ng Shiyulo at ng kanyang sarili, at hindi mahulaan ni Manzang kung si Dugo Ao ay nasa Shiyulo. Kahit natanggihan ito ng Shiyulo, maaaring hindi ito paniwalaan ni Manzang. Sa makatuwid, maging para sa kanyang sarili o para sa Shiyulo, tiyak na hindi susuko si Barbaro ng napakabilis. Sa ilalim ng mga pangyayaring ito, ang Shiyulo ay kailangang gumawa ng isang pagpipilian. Gayunpaman, parami ng parami ang mga makapangyarihang tao na lumilitaw sa larangan ng digmaan ng sinaunang mga guho. Ang mga higanti mula sa iba't ibang mga sekta ay bumaba, at mayroon ding isang nakakatakot na babae, si Mahal na Yin Yang, na nagpapalam kay Yehan na maraming mga bagay ang nalampasan na niya. Ito ay hindi na mahuhulaan kung hanggang saan uunlad ang sitwasyon sa ibang pagkakataon. Matapos na mailagay sina Elder Qingshan at Elder Tianhai sa Shiyulo, umalis din si Yehan sa kampo sa Shuangkong Mountain, pumunta sa isang lugar na walang tao, pumasok sa mundo ng taong ismo at nagsimulang magsanay. Ang kasalukuyang sitwasyon ng sinaunang mga guho ay naging lalong hindi mapipigilan sa paglitaw ng Yin Yang Venerable. Ngayon, bukod sa pakikipag-away sa mga barbaro at pagpigil kay Yin Yang Venerable, ang tanging magagawa ni Yehan ay ang mapabuti ang kanyang mga kakayahan sa lalong madaling panahon. Lakas, upang masira ang pagkubkob mula sa mahirap na pagpatay na ito. Pagkaraan ng 3 araw, dumating si Yan Yulan upang hamanin siya. Bagaman hindi alam ni Yehan kung bakit ang kalaban ay may ganitong kumpiyansa, ngunit sa suporta ng isang nakakatakot na babae tulad ng Mahal na Yin Yang, kailangang maghanda ng lubusan si Yehan. Kumusta naman, tinanggap ba ng batang iyon na si Yehan ang hamon? Sa istasyon ng Frost Palace, tiningnan ni Elder Huaying ang Half-Step Supreme na bumalik mula sa istasyon ng Hanging Mountain at nagtanong. Elder, nakipaglaban na si Yehan. Hay! Umaasa lang ako na ang batang ito ay hindi ako kakainisin para sa Ice Palace, wala tayong magagawa. Lihim na bumantong hininga si Elder Huaying, at bigla siyang tumingin sa lilang dalaga na may kamay na nakatikip sa kanyang likod na may mukha ng kahihiyan at galit, nagtanong, kumusta naman kayo dalaga? Posible bang may nanginis sa iyo? Lola Huaying, ang bastardo na iyon, sinampal ang kanyang puwit. Matapos sabihin ito, ang buong mukha ni Suso ay gumuho. Nang marinig ito, agad nang umiti si Elder Huaying at sinabi, hayaan mong manatili ang dalagang ito sa Ice Palace, kailangan mong sumali sa kasiyahan, sa tingin ko sinadya mong inisin ang batang iyon, nararapat lang sa iyo. Kapag ang senior sister ay nasa labas na, tiyak na papatayin ko ang bastardo na iyon, malaking perversion. Kinagat ni Suso ang kanyang mga ngipin, nang maisip ang mukha ni Yehan, bigla siyang nakaramdam ng sakit sa isang bahagi. Sa isang lihim na silid, dito, ang nakakatakot na kapangyarihan ng Yin at Yang ay unti-unting pinakawalan. Sa lihim na silid na ito, nakita ko ang isang magandang babae na nakaupo na nakatapak sa loob nito. Ang kanyang kagandahan ay tila nagpapahiya sa lahat ng mga babae sa mundo. Ito ay isang mukha na nagpapainggit sa anumang babae. At siya ay si Yan Yulan, ngunit sa sandaling ito, hinubad ni Yan Yulan ang kanyang belo, na inilalantad ang tunay na mukha na nagpapabigat sa mga tao. Sa pagdagsa ng mga puwersa ng Yin at Yang, ang kanyang kaharian ay nasa gitna ng pagpapabuti ng paunti-unti. Kabanata 1698. Ayon sa bilis na ito, gamit ang paraan ng pagpapalakas, ang dalagang ito ay makakapasok sa kaharian ng dakilang karangalan sa loob ng 3 araw. Pagkatapos ay makikita ko kung ano ang makakayanan ng paylay na batang iyon. Sa lihim na silid, ang katawan ni Mahal na Yin Yang ay sumabog sa galit, at may kakilakilabot na lamig sa malalim na tinig na iyon, Qin Wu daw, kung hindi ko napansin na umalis ka sa Yaoguang Realm, hindi ko malalaman na tinanggap mo na ang isang disipulo, hehe, napakaganda, tingnan natin at tingnan kung ang disipulo na iyong tinanggap ay mas malakas, o ang disipulo na tinanggap ko ay mas malakas. Huwag kang mag-alala, ang iyong disipulo, unti-unti ko siyang sisirain, hahayaan ko siyang matikman ng kawalan ng pag-asa, ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa, hahayaan ko siyang manirahan sa anino magpakailanman tulad ko sa hinaharap. Upang makita ang mga tao. Isang araw, dadalhin ko siya, na buhay pa, upang pumunta sa iyo, at hahayaan kitang makita kung gaano kahirap ang iyong disipulo. Kung hindi mo babayaran ang utang na mayroon ka sa akin, gagamitin ko ang kanyang buhay upang bayaran ito. Pagkatapos nito, lalapit ulit ako sa iyo.
Kahit na tumakas ka mula sa Yaoguang Domain, kahit na makarating ka sa dulo ng mundo, dudurugin ko ang iyong katawan. At dahil tumakas ka, hayaan mong simulan ko sa iyong disipulo ang unang hakbang na ito. Sa buong lihim na silid, may mga alon ng nakakapangilabot at malalim na mga tinig na nagpapahirap sa madilim na kapaligiran. Ang naghihinakit na tinig ay puno ng nakakatakot na sama ng loob. Ang bagay ng kanyang sama ng loob ay nag-iisip na maliwanag sa sarili ay ang guro ni Yehan na si Qin Wu daw. Ano ang nangyayari dito, hindi alam ni Yehan. Gayunpaman, hindi mahirap marinig na si Qin Wu daw ay may malalim na pagkapuot kay mahal na Yin Yang, at marahil ang malalim na pagkapuot na ito ay may kaugnayan din sa matandang baliw, kung hindi ay hindi siya maninirahan sa pagtatago sa Dark City dahil natatakot siya kay mahal na Yin Yang. Ngunit sa sandaling ito, sa tulong ng paraan ng pagpapalakas ni mahal na Yin Yang, ang lakas ni Yan Yulan ay unti-unting nagpapabuti. Siya ay orihinal na isang master sa unang yugto ng maliit na posisyon, ngunit ngayon ay naabot na niya ang gitnang yugto ng maliit na posisyon. Kung ang bilis na ito ay tataas, ang pangwakas na lakas ni Yan Yulan ay magiging lubhang nakakatakot. Kung matatalo siya ni Yehan ay hindi pa rin alam. Ikaw at ako ay mga practitioner ng Yin at Yang at bibigyan kita ng lakas. Mas mabuting huwag mo akong bigan. Paano maihahambing ang kanyang disipulo ni Qin Wu daw sa aking disipulo? Ang tinig ni mahal na Yin Yang ay unti-unting humina, ngunit ang kapangyarihan ng Yin Yang sa lihim na silid na ito ay naging lalong nakakatakot, at lahat sila ay ibinuhos sa katawan ni Yan Yulan. Isang araw sa labas ng mundo, 100 araw na ang lumipas sa mundo ng Xuanman. Si Yehan ay nagsasanay sa mundo ng Xuanman sa loob ng 200 araw, ngunit 2 araw lamang ang lumipas sa labas ng mundo. Pagbagsak sa gitnang yugto ng Concentration Realm hanggang sa tuktok na yugto pagkatapos ng Concentration Realm. Ang lalong pagsasanay mo, ang lalong pagtaas ng kaharian, ang lalong mahirap na masira. Marahil noon, kalahating taon ay sapat na para kay Yehan upang masira ang 3 o 4 na kaharian ng sunod-sunod. Ngayon, sa pagpapabuti ng lakas ni Yehan, ang kanyang martial arts realm, kumpara sa dati, ay unti-unting magpapabagal. Sa ngayon, higit sa kalahating taon ang ginugol upang masira mula sa mid-stage ng Concentration Realm hanggang sa tuktok ng Late Concentration Realm na maituturing na pagsira sa 2 kaharian ng sunod-sunod. Gayunpaman, gamit ang isang clone na nagsasanay sa mundo ng Xuanman, si Yehan ay hindi masyadong magaling sa kanyang martial arts realm, ay magiging masyadong nag-aalala. Kumusta ka na rito? Sa mundo ng Taoismo, si Yehan ay dumating na ngayon sa lugar kung saan si Duguao. Dito, hindi kailangan ni Yehan ang mga tao upang tingnan siya. Sa mundong ito, malalaman niya kung saan man pumunta si Duguao. Hinahanap mo ba ako dahil gusto mong gumawa ng isang bagay? Minulat ni Duguao ang kanyang mga mata, at may nakakatakot na nakamamatay na intensyon sa mga malamig na matang iyon. Nang marinig ito, ngumiti si Yehanhan at sinabi, ang iyong buhay ay kapaki-pakinabang pa rin sa akin sa ngayon, ngunit ngayon tila maayos ka na rito. Papatayin mo rin ako sa huli, tama. Madilim na tiningnan ni Duguao si Yehan, at sinabi, mula nang pumasok ako sa mundong ito, ang aking kapalaran ay natukoy na. Alam ko ang iyong sikreto, at ang mga makakapagtago ng sikreto ng lubusan, tanging ang mga patay lamang ang makakagawa nito. Napakatalino mo. Sabi ni Yehan na may pang-iinsulto, totoo, ayaw ko talagang pumatay ng isang henyo na naglilinang ng kapangyarihan, ngunit sayang na hindi mo ako magagamit. Nang marinig ito, nanlamig ang mukha ni Duguao. Matapos sabihin ito, umalis si Yehan sa mundo ng Xuanman at dumating sa kampo ng Hanging Mountain. 2 araw na ang lumipas ngayon, at 1 araw na lang ay oras na para dumating si Yan Yulan upang hamanin. Kapag dumating si Yan Yulan, tiyak na makakakuha ito ng atensyon ng ibang mga puwersa sa sinaunang mga guho. Hindi naglakas loob na maging pabaya si Yehan tungkol dito. Kung may sisimantala sa apoy upang magnakaw sa oras na ito at may masasamang intensyon, ito ay lubhang hindi kanais-nais para kina Yehan at iba pa, kahanga-hanga. Elder Qingshan, may nalaman ka ba mula sa October Tower? Tanong ni Yehan, kung saan nakaupo ang lahat sa pangunahing bulwagan. Nang marinig ito, sinabi ni Elder Qingshan, Binata Ye, ang October Tower ay hindi tumanggi sa ating pagbisita, at pagkatapos nating pumunta sa October Tower, ang Manzang ay pumunta rin doon minsan, at nagkaroon ng pulong kasama ang Qingwei landlord sa October Tower. Ang maikling paghaharap na ito ay nagparamdam sa relasyon sa pagitan ng Shiyulo at Janzong na lalong lumalala. Nang marinig ito, lumiit ang mga mata ni Yehan. Kung ang Shiyulo ay makipaglaban sa Janzong, ito ay katumbas ng pagtayo sa kanilang panig.
Nagpatuloy si Elder Tianhai, gayunpaman, depende sa sitwasyon, natatakot ako na ang Shiyu Tower ay hindi magdedesisyon sa ngayon. Ang kasalukuyang sitwasyon ng sinaunang mga guho ay naging lalong magulong sa paglitaw ni Mahal na Yin Yang. Natatakot ako na haharap tayo sa isang mapanganib na sitwasyon, at bagaman ang Shiyulo ay hindi tayo tinanggihan, hindi ito tatayo sa ating panig sa ngayon. Ngumiti si Yehan at sinabi, hindi mahalaga, hanggat hindi tayo tinatanggihan ng October Building, kung gayon ay mayroon pa rin tayong pagkakataon. Kung ang Jansong ay mananalo sa Eagle Castle, kailangan din nating manalo sa October Building. Kabanata 1699. Huwag muna nating pag-usapan ang bagay na ito. Sabi ni Haring Helian sa isang malalim na tinig, ngayon na ang hamon ni Yan Yulan kay Yehan ay kumalat na sa buong sinaunang mga guho, nag-aalala ako na magkakaroon ng ilang mga problema sa oras na iyon. Posible nga iyon. Sabi ni Elder Qingshan, walang nakakaalam kung ang mga barbaro at ang Eagle Fort ay sasamantalahin ang pagkakataong ito upang atakihin sila. Kapag bukas ay dumating si Yan Yulan upang hamanin ang nakakatakot na babaeng ito, ang mga puwersa ng sinaunang mga guho ay tiyak na susunod, at ang eksena ay maaaring maging magulong. Nang marinig ito, sinabi ni Yehan, iyan mismo ang kinakatakutan ko. Ngayon, naniniwala ang barbaro na si Dugwao ay nasa Shiyulo, at ang kanyang takot sa atin ay tiyak na hihina. Kung gusto niyang gumawa ng isang bagay, ang mga tao dito, kahit na sila ay nagkakaisa, hindi nila ito mapipigilan sa loob ng mahabang panahon. Umaasa lang ako na ang matandang lalaki ay darating bukas ayon sa pangako, basta't dumating siya, ang sitwasyon ay magiging mas maganda. Ang mga mata ni Yehan ay kumikinang ng maliwanag. Kapag dumating ang matandang baliw bukas, walang silbi para sa barbaro at iba pa na magkaroon ng anumang plano. Bukod dito, talagang gusto ni Yehan na malaman kung paano haharapin ang nakakatakot na babaeng si Mahal na Yin Yang ang matandang baliw. Anong klaseng eksena iyon? Ang itinakdang oras sa pagitan ni Madman Go at Yehan ay pagkatapos ng 3 araw, at ang araw na ito ay nangyari ring maging ang araw kung kailan dumating si Yan Yulan upang hamanin. May isip ni Yehan na sa sandaling ito, ang anumang kaguluhan sa sinaunang mga guho ay magdudulot ng atensyon at pagbabantay ng ibang mga puwersa. Dahil ang buong sinaunang mga guho ay nakakaalam tungkol sa hamon ni Yan Yulan sa kanya, kapag dumating na ang araw na iyon, lahat ng malalaking puwersa ay tiyak na kikilos. Sa anumang kaso, hindi lamang ito nagsasangkot sa dalawang pinakamakapangyarihang henyo sa Yaoguang Domain, ngunit nagsasangkot din kay Mahal na Yin Yang. Ang paglagi ng isang araw pa sa sinaunang mga guho ay magpapahirap sa mga tao sa loob ng isang araw pa. Gayunpaman, hindi masyadong nag-isip si Yehan tungkol sa hamon ni Yan Yulan bukas. Una, si Yehan ay may ganap na kumpiyansa sa kanyang sariling lakas. Pangalawa, ang iniisip ni Yehan ay hindi si Yan Yulan, ngunit ang Mahal na Yin Yang, hamanin ni Yan Yulan ang kanyang sarili, hindi na kailangang sabihin, ito ay tiyak na hindi mahihiwalay kay Yin Yang Venerable. Talagang gusto ni Yehan na malaman, ano ang layunin ni Mahal na Yin Yang sa paghiling kay Yan Yulan na hamanin siya. Talaga bang iniisip niya na si Yan Yulan ay magiging kanyang kalaban? O dahil ba sa ibang bagay? Ang maitim na gabi ay tinakpan ng lupa. Sa itaas ng kumikislap na bulwagan, ang mga anino ng 3 figure ay iniunat. Sa buong bulwagan, ang 3 figure ay hindi nagsalita, at ang kapaligiran ay medyo kakaibang tahimik. Pagmasdan ng mabuti, ang 3 sa kanila ay biglang kabilang kina Mahal na Yin Yang, Yan Yulan, at Elder Huaying. Nang makita ang babaeng nakatayo na may mga kamay sa likod niya sa kanilang dalawa, ang buong katawan niya ay nababalot sa isang mahiwagang aura, gusto ni Yan Yulan na magsabi ng isang bagay ngunit pinigilan siya ni Elder Huaying na umiling. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang hininga ni Yan Yulan ay sumailalim sa mga pagbabagong nagbabago sa mundo kumpara sa dati, hindi lamang ang kanyang lakas, kundi pati na rin ang kanyang ugali, na nagbibigay din sa mga tao ng isang uri ng engkantada na hindi kumakain ng mga paputok sa mundo. Hinubad niya ang kanyang belo, napakaganda. Dahil sinamba mo na ako bilang iyong guro, ayos lang na magsabi ng isang bagay. Sabi ni Mahal na Yin Yang ng malalim. Bagamat kulang ang tinig sa madilim na aura, nagdulot pa rin ito ng panginginig sa mga tao. Guro, gusto kong malaman, kung matatalo ko siya bukas, ano ang gusto mong gawin? Mahinang sinabi ni Yan Yulan. Si Yan Yulan ay natural na handang sumamba sa isang maalamat na figure tulad ni Yin Yang Venerable bilang kanyang guro, at siya walang pagkakataong tumanggi, kahit na ang 2 Palace Masters na sina Xing at Yu ay hindi nang ahas na tumanggi. Gayunpaman, nagsasalita mula sa kanyang puso, ayaw ni Yan Yulan na masaktan si Yehan. Hindi lamang ito dahil iniligtas siya ni Yehan, kundi para rin sa Ice Palace.
Kapag may nangyaring masama kay Yehan dahil sa kanya, kung gayon, tumayo ang mga taong nasa likuran ni Yehan ay tiyak na ituturing ang Ice Palace bilang isang kaaway. Higit pa rito, ayaw ni Yan Yulan na mamatay si Yehan. Hindi pumasok si Yan Yulan sa dahilan kung bakit ayaw niya lang mamatay si Yehan, lalo na huwag hayaang mamatay si Yehan dahil sa kanya. Kung paano ito gagawin? Lumingon si Mahal na Yin Yang, ang mga mata at mukha sa ilalim ng sombrero ng kawayan ay mahirap makita kung ano ang hitsura nito, ngunit nagdulot ito ng panginginig kay Yan Yulan na tinitigan. Nakaramdam si Yan Yulan ng isang malamig na aura na kumakalat patungo sa kanya, ang aurang ito ay tila tumusok sa kanya, kahit na ngayon na si Yan Yulan ay napromote na sa unang yugto ng nakakatakot na dakilang posisyon, ang kanyang lakas ay napabuti ng isang buo antas, naramdaman niya na siya ay parang isang bata na hindi makalakad sa harap ni Mahal na Yin Yang. Gamit ang pakiramdam na iyon, ang napigil ang si Yan Yulan ay hindi makahinga. Sinabi ni Mahal na Yin Yang sa kanyang malalim na tinig, malalaman mo bukas kung ano ang gusto kong gawin. Nagsikap akong mapabuti ang iyong lakas. Umaasa akong hindi mo ako bibiguin bukas. Kung hindi ka makakaligtas, kung matatalo mo siya, maaari ko siyang hayaang mabuhay pa, naiintindihan mo ba? Nang marinig ito, nanginginig ang ekspresyon ni Yan Yulan, at pagkatapos humugat ng malalim na hininga, tumanggaw siya. Marami kang tinatanong, nakikita kong nagmamalasakit ka sa kanya. Biglang tinitigan ni Mahal na Yin Yang si Yan Yulan, at lumapit sa kanya. Halos magkaharap, sa ganoong kalapit na distansya, sa pamamagitan ng itim na belo, tila nakita ni Yan Yulan ang isang mabangis at nakakatakot na mukha, na nagdulot ng panginginig sa anit. Sabihin mo sa akin, may pag-ibig ka ba sa kanya? Wala. Desididong sumagot si Yan Yulan, paano siya mai-inlove kay Yehan? Ito ay talagang imposible. Mabuti iyon, ang aking disipulo, paano ka mai-inlove sa walang silbing disipulo ni Qin Wu Dao, kung dumating ang araw na iyon, natatakot ako na sisirain kita gamit ang aking sariling mga kamay, naiintindihan mo ba? Walang pakialam na sinabi ni Mahal na Yin Yang, ang tinig sa tinig na iyon ang walang awang aura ay nagdulot ng pag-aalinlangan sa sinuman sa kanyang mga salita. Unti-unting lumipas ang isang gabi, at sumikat ang mainit na araw sa susunod na araw. Ang mga mata ng mga pangunahing puwersa sa sinaunang mga guho ay nagsimulang magkita sa istasyon ng Shuangkong Mountain dahil alam ng lahat na si Yan Yulan ay hamanin si Yehan ngayon. Kung ito ay sa mga araw ng linggo, marahil ito ay hindi magdudulot ng atensyon ng mga puwersang ito. Gayunpaman, alam na ngayon ng lahat na si Yan Yulan ng Ice Palace ay isang disipulo ni Mahal na Yin Yang. Ano ang layunin ng kanyang mga aksyon? Walang nakakaalam pa. Sa makatuwid, sa labas ng tirahan ng Shuangkong Mountain, maraming mga cultivador ang lumitaw ng isa-isa sa sandaling ito, kung saan ang mga casual na cultivador ang pinakamarami. Hoy! Tingnan ninyo ng mabilis, ang mga supreme powerhouses mula sa Hanging Mountain, Sword Sect, at Heavenly King's Mansion ay lumabas na, pati na rin sina Yehan at iba pa. Kabanata 1700. Sa sandaling ito, sina Yehan at ang iba pa ay dahan-daang naglalakad patungo sa kampo ng Shuangkong Mountain, nakatayo sa kawalan, at sa likuran nila ay may higit sa 80 half-step supreme beings at mga nangungunang henyo mula sa 3 pangunahing sekta, na nagpapahirap sa aura ng piraso ng langit at lupa na maging lubhang nakakadepress. Ang mga tao mula sa Medicine Valley ay paparating na. Sa sandaling ito, biglang tumingin si Elder Qingshan sa isang direksyon sa kawalan. Sa direksyong iyon, mga 100 ng tao na nakasuot ng puting damit ng parmasutiko ay dahan-daang papalapit, at sa mga ito, hindi inaasahang nakita ni Yehan si Yao Fentian, at ang Elder Yaogo, hindi siya lumitaw. Nang makita ang pagdating ni Yao Fentian, tumanggo si Yehan sa kanya, ngunit tila hindi ito nakita ng matandang lalaki, at hindi pinansin si Yehan. Ang mga tao mula sa October Building ay nandito rin. Nagpatuloy si Elder Tianhai. Tumingin si Yehan at nakita na may mga 100 ng tao sa October Building. Kabilang sa mga ito ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may payat na figure. Nakakaakit ng atensyon, at siya ang landlord na si Qing Wai, ang tycoon ng Shio Building. Ang mga tao mula sa Medicine Valley at Shio Building ay nandito na, at ang iba pa ay dapat na paparating na. Sabi ni Exigan, ang elder ng Heavenly King's Mansion. Totoo nga, ang bastardo mula sa Eagle Fort at Barbarian Sect ay nandito na. Sabi ni Haring Helia na may kaunting ngiti. Nang marinig ito, sina Yehan at ang iba pa ay tumingin sa kanila. Ang magaspang na mukha na barbaro ay napakakilala kahit na sa karamihan, at sa tabi ng barbaro ay isang lalaki na nakasuot ng asul na kamiseta. Mga 50 taong gulang siya, na may isang pares ng tatsulok na mga mata at isang kurbadang ilong, at may isang malamig na aura sa buong katawan niya.
Sa mundo, dahil sa presensya ng mga higanti sa mga pangunahing puwersa, ang mga tao sa mundo ay lubhang natatakot. Sa pangkalahatan, mahirap makita ang mga higanting ito na nagtitipon. Ngunit ngayon, ang mga higanti ng Medicine Valley, October Building, Eagle Fort, at Sword Sect, ang mga higanti ng apat na pangunahing puwersa ay dumating na, at ang kanilang paglitaw ay nakakuha ng atensyon ng mundo. Ang ganitong uri ng eksena ay parang pagdating ng isang bituin, at mahirap na hindi makuha ang atensyon ng mga tao. Bukod dito, alam ng lahat na dahil ang mga makapangyarihang higanting ito ay dumating na, ang mga tao mula sa Legion Villa ay dapat ding dumating. Siyempre, ang dahilan kung bakit ang mga taong ito ay dumating dito ay ang mukha ni Yehan at Yanyulan ay hindi ganoon kalaki. Ang mga taong ito ay pangunahin dahil kay mahal na Yinyang, ang impluwensya ng nakakatakot na babaeng iyon sa Yaoguang domain ang kapangyarihan ay lubos na malalim. Bukod dito, ang mga higanti ng mga pangunahing kapangyarihan ay hindi tanga. Kung si mahal na Yinyang ay lumitaw ngayon, kung gayon ang isa pang maalamat na figure ay maaari ding lumitaw. Sa halip na sabihin na ang mga taong ito ay dumating upang panoorin ang tunggalian sa pagitan ni Yehan at Yanyulan, sa halip, ito ay upang makita ang paligsahan sa pagitan ng dalawang alamat, sina Yinyang Venerable at Ancient Sword Master. Pagkatapos ng lahat, sa paningin ng mga higanting ito ng kapangyarihan, ang impluwensya ni Yehan at Yanyulan ay hindi ganoon kalaki. Gayunpaman, sina mahal na Yinyang at Ancient Sword Master Holy Han, ang dalawang alamat mula sa Yaoguang Realm, ay talagang magpapakita at magkakaroon ng isang peak duel. Ang lahat ng ito ay hindi pa rin alam. Nang ang barbaro ay dumating sa eksena, ang kanyang mga mata na parang tigre ay natural na tumingin kay Yehan at sa iba pa kaagad. Ang nakamamatay na intensyon sa kanyang mga mata ay hindi nakatago. Nang makita ito, ang mga ekspresyon ni Yehan at ng iba pa ay nanatiling hindi nagbabago. Ang munting bastardo na ito ay talagang kalmado. Malamig na umungol ang barbaro, at pagkatapos ay tumingin sa direksyon ng Shiyolo. Ang malamig na liwanag sa kanyang mga mata ay lalong lumalakas. Bagaman sinubukan ng Shiyolo ang kanyang makakaya upang tanggihan ito, ngunit malinaw na hindi ito pinaniwalaan ni Manzang, si Dugwao ay dapat pa ring nasa Shiyolo. Naramdaman ng nagyayalong titig ni Manzang, ang may-ari ng Shiyolo ay mukhang walang pakialam. Alam niya na si Yehan ay palihim na naglagay ng anino sa Shiyolo, kaya naman lubos na kinasusuklaman ni Manzang ang Shiyolo. Hindi pinaniwalaan ni Manzang kung paano ipinaliwanag ng Yalo, at palaging naisip na ang Shiyolo ay nagkulong kay Dugwao. Sa makatuwid, dahil dito, hindi malinaw na tinanggihan ng Shiyolo sina Yehan at ang iba pa. Kung ang Jansong ay talagang seisalake sa Shiyolo, kung gayon ang Shiyolo ay makakahanap din kina Yehan at iba pa upang magkaisa. Para sa magkabilang panig, ang mga pakinabang ay higit sa mga disadvantages. Bagaman ang host na si Qingwei ay hindi masaya sa hindi nakikitang bardo ni Yehan sa Shiyolo, mas kinasusuklaman niya ang mapagmataas na barbaro. Ang pag-uugali ng barbaro sa mga araw na ito hindi niya pinansin ang gusali ng October. Hoy, ang may-ari ay nandito na. Sa oras na ito, maraming mga mata ang napunta sa isang kawalan. Sa direksyong iyon, higit sa 100 ng mga figure ang naglakad sa kawalan. Sa gitna ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may mahinahong mukha at nakasuot ng itim. Ang lalaki ang kanyang hitsura ay napakaganda, at palaging may ngiti sa sulok ng kanyang bibig. Gayunpaman, kung ililipat mo ang iyong tingin pataas, makikita mo na may mga hibla ng liwanag na kumikinang na parang mga liwanag ng espada sa kalaliman ng kanyang madilim na mga mata. Maiisip na kapag ang nakatagong liwanag na ito ay sumabog, ang lalaking nasa harap niya ay magiging ito ay isang matalim na espada na makakatusok sa langit at pipigilan ang mundo. Li Kangmang, matagal na siyang hindi umaalis sa Legion Villa. Nang makita ang lalaking nasa katanghaliang gulang na lumitaw, sina Elder Qingshan at ang iba pa ay may isang ekspresyon ng malalim na takot sa kanilang mga mata. Sa buong Yaoguang domain, sa mga tuntunin ng halaga ng puwersa, ang lalaking ito na may mahinahong mukha ay maaaring mailagay sa nangungunang tatlo, kaya, ilang tao ang nangangahas na kumilos ng may pagmamalaki sa harap ni Li Kangmang, maging ang tatlong higanti ng Jansong ay napipigilan. Hehe, bihira kitang makita, lahat, mangyaring manatiling ligtas. Mahinang ngumiti si Li Kangmang, at tumingin sa mga tao sa mundong ito gamit ang mga itim na matang iyon. Ang mga higanti ng mga pangunahing sekta ay pangunahing mga henyo ng parehong panahon. Noon, sila ay tulad ni Yehan, Li Hentian, at Dugo ngayon. Sina Ao, Yanyulan at ang iba pa ay patuloy ding naglalaban sa isa't isa. Matagal na tayong hindi nagkikita, kapatid na Kangmang ay dapat na pumasok na sa ikawalong sakuna, tama.
Ang tinig ni Yao Fengtian ay hindi malakas, ngunit agad nitong kinagulat ang lahat ng nakarinig nito. Ang ikawalong sakuna ay isang napakamakapangyarihang puwersa, kaharian. Sa isang iglap, ang hindi maitago na takot ay lumitaw sa mga mata ng mga higanti ng iba't ibang mga sekta. Hehe, matagal na tayong hindi nagkikita, ngunit ang mga mata ni kapatid na Fengtian ay ganoon pa rin kamatalas. Mahinang ngumiti si Li Kangmang, ito ay katumbas ng pag-amin na nalampasan na niya ang ikawalong sakuna, at 2 tao lamang ang makakapagdulot ng banta sa kanya sa buong Yaoguang domain, mga tao, at ngayon, isa sa kanila ay dumating na. Nakita ko na sa kalangitan sa isang direksyon, may isang figure na bumababa mula sa isang mas mataas na kalangitan.